Huwag mong ilagay yung girlfriend mo dun sa sitwasyon na pwede siyang makagawa ng mali. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about how to be the leader of the relationship. So for sure, marami sa inyo, especially sa mga nagme-message sa akin, nagdi-DM sa atin, paano ba ma-frame yung babae, sir? Paano ba maging leader ng isang relationship, sir? Brad, tandaan mo, we are hardwired to be a leader, or we have the capability to be a leader. All you need to do is figure it out. Pero kung hindi mo pa na-figure out kung paano maging leader, sasabihin ko sa inyo ngayon. So, but before we start, please subscribe on my YouTube channel and please follow my TikTok account. So, mas active tayo sa TikTok tsaka sa YouTube. So, let's start. So, paano nga ba magiging isang leader sa relationship? Brad, kailangan mong umpisahan sa sarili mo. Hindi pwede na salita ka lang ng salita na dapat ganito yung gagawin niya, dapat ganyan gagawin niya, kung hindi niya na-feel or hindi niya nakikita sa'yo na isa kang leader or pwede kang maging leader ng relationship. Tandaan mo, women always base or dictate by their emotions. Kung hindi ka marunong mag-stimulate pa lang ng emotions ng isang babae, how can you be a leader of the relationship? What I'm trying to say here is, dapat lagi hawak ang yagballs mo. Ano ibig sabihin? Pag hindi mo hawak ang yagballs mo, they will not see you as a true leader of the relationship, or di ka nila makikita na may capable ka to be a leader of the relationship. You should be unapologetic. Kaya ako sinasabi yun is dapat makitaan kanila na ikaw yung tao na hindi basta-basta mapiplease. Ikaw yung lalaki na hindi basta mauuto ng bawat kababaihan, because ikaw yung tao na alam mo yung ginagawa mo or alam mo yung sinasabi mo. Ngayon, if you really want to be a leader, you need to influence her. Kailangan niya makita sa'yo yung leadership. One of the best way na maging leader ka sa isang relationship is you need to lead yourself first. It's hard to influence people if you don't know how to influence yourself. Simulan mo sa katawan mo. A strong mind comes from strong body. So if you have a strong body, you will have a strong mind. So yun ang sinasabi ko. Kaya nga, dapat you should know what you're doing. So umpisahan mo lagi sa sarili mo. In order for you to be a leader, umpisahan mo sa sarili mo. Marami kang dapat gawin at marami kang dapat hindi urungan. Magiging leader ka lang ng relationship kung alam mo karamihan sa ginagawa mo or aware ka sa nararamdaman mo. Kailangan mong maging aware sa emotions mo at sa strength and weaknesses mo. Pag alam mo na yung strength and weaknesses mo, then alam mo kung paano malaman kung ano ang isang weakness ng babae at ano ang strength ng isang babae. So, being a leader is not just lalaki ako dapat ang leader. No, it's not. Ikaw, sa grupo nyo, for example, sa isang basketball, sa 5 player, alam mo kung sino yung captain ball. Siya yung confident, siya yung nagdadala ng bola, siya yung nagsasabi ng play kung ano yung gagawin nyo, di ba? Because he has the capability to lead the team. So dapat ganun ang gagawin mo. So, ulitin ko, being a leader is not because you are the man. No, it's not. Dapat make sure may capability ka at nakikita mo sa sarili mo na na meron kang capability to be a leader of the relationship. Ganito lang yan, Brad. Ikaw ba, pag nakikipag-date ka, ano ina-expect mo sa babae? Ano yung gusto mong ma-feel ng isang babae? Wala kang idea, di ba? Gusto mo lang makadate siya. Wala lang, sana lang magustuhan niya ako. See? Di ba? Para kang pumunta ng gera na wala kang dala. Kailangan makasurvive ako sa gera na to. Or makikipag-away ka, hindi mo alam kung paano sumuntok. Gets? Basta bahala na, susuntok na lang ako sa hangin. Di ba? So dapat, tandaan mo, pagdating sa babae, hindi ko naman sinasabing dapat dinumero ka. Kasi sinabi ko na nga sa'yo, dapat unapologetic tayo. Kasi pag hindi ka unapologetic, parang nakikita niya sa'yo, okay, masyadong nice tong lalaki na to. Alam mo ba, they have dark secret na mas attracted sila sa mga lalaki na kayang gumawa
ng hindi maganda or hindi kayang gumawa ng mabuti. What I'm trying to say is, hindi ko naman sinasabi na kailangan hindi ka gumawa ng mabuti. Ang sinasabi ko dito is yung meron kang kakayahan na maging beast. Kasi ganito ang babae, they motivate by fear. O lahat tayo. Tingin ikaw, pag nakakita ka ng pulis, bakit parang ang bait-bait mo? Kahit wala ka namang ginagawang masama. Kasi takot ka di ba? Ikaw, pag nandyan yung manager mo or supervisor mo, bakit ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo? Kasi takot kang mawalan ng trabaho, di ba? So same thing lang yun. Kung walang takot ang babae sa'yo or walang nararamdaman na any fear, tingin mo, takot siyang mawala ka? No, it's not. The problem sa atin is masyado tayong nice sa girlfriend natin or masyado tayong nice, lahat binibigyan natin ng consideration because baka mamaya sabihin niya masyado naman ako mahigpit, baka mamaya sabihin niya masyado akong controlling, baka sabihin niya mamaya toxic masculinity. Tanga, di ba naintindihan? Ang babae mas gusto, since the beginning of time, ang mga babae attracted sa mga lalaki na matangkad, malaki katawan at yung mukhang barumbado. Kasi alam nila they feel safe. Kaya Brad, huwag kang masyadong nice. Pwede kang maging nice sa mga ibang bagay. Pero yung magiging nice ka, lagi mo siyang bibigyan ng consideration. Hi babe, me and my friends will going out nga pala sa Friday ha. Sino mga kasama mo? Well, you know, same friends pa rin naman. Sige, susunduin ba kita? Pucha na yan Brad. Bakit mo susunduin? Hindi mo papayagan because she's already in a relationship with you. Nag-iisip ka ba? Huwag mong ilagay yung girlfriend mo dun sa sitwasyon na pwede siyang makagawa ng mali. Tandaan mo, women are what? Dictate by their own emotions. So kung ilalagay mo siya sa lugar na pwedeng mahirapan siya magdesisyon, mahirap. Tandaan mo women empowerment. Uy girl, may nag-approach sa akin sa CR. Tingin mo cute siya? Di ba kasama kita? Kanina, nakita mo may lumapit sa akin, di ba? Ay, oo, friend, cute. Kung ako in-approach nun, dapat, alam mo, tatagtagal tayo doon. O, di ba? Yari ka na! So, yung best friend niya or yung friend niya, walang boyfriend. Yung girlfriend mo, syempre, in a relationship sa'yo. Pero alam mo, sayang nga may ano na ako, may jowa lang ako Kung wala akong jowa, ako. Alam mo, girl, support kita. Okay lang yan. Usap-usap lang naman O, ito, syempre, isipin niya, ganun ang babae, di ba? Laging hindi nagdi-decision by themselves yan. Laging nagdi-decision with the help of other people. Kaya kapag sinasabi nila, girl, cute ba? Minsan, isasend nila sa message. Girl, tingnan mo to. Cute to. Kikitain ko to next week. Tingin mo, pakipakita ko, ay girl, cute. Sige, go. Di ba? So, ang mga babae, they support each other. Kaya women empowerment, di ba? Kung ano yung sinabi ng isa, pwedeng paniwalaan niya. Parang mas magiging matibay yung decision niya na gawin ng isang bagay because of with the help of her friend. Ganun ang mga babae. Pero sa atin mga lalaki, hindi natin kailangan yung tanongin yung mga tropa natin. Brad, maganda ba? Hindi na. Alam natin kung sino yung pasok sa taste natin. Kung di maganda sa tropa ko, kung maganda naman sa akin, I don't care. I don't care kung ano yung isipin nyo, di ba? Basta ako, pasok sa taste ko yan, sa standard ko. Yari sa akin yan. Ganun lang yun, di ba?